po ang iRadio. Naglilingkod para sa sambayanang Pilipino. Kay liwanag na naman ng mga daan at malamig na ang hangin. Yan ang mararamdaman, sasapit na naman ang Pasko sa atin. May pera o wala, kahit anuman ang dinadala, basta pamilya isama-sama, di ba't kay saya? Dahil Pasko na, maligayang Pasko, kantahan tayo. Maligayang Pasko, sayawan tayo. Maligayang Pasko sa mga Pilipino. Maligayang Pasko sa buong mundo. Lapit kayo dito, magsasaya na tayo. Iyugyug mo ang ulo parang aso sa oto. Tapos kanta tayo, kahit sintonado. Isipin mo na lang na sa loob ka lang ng banyo. Kahit na parang bato, ang tigas ng katawan. Sayaw-sayaw ka lang, wala silang pakialam. Kahit na parehas pang kaliwa ang paa mo, huwag kang mag-alala, pareho lang tayo. Maligayang Pasko, kantahan tayo. Maligayang Pasko, sayawan tayo. Maligayang Pasko sa mga Pilipino. Maligayang Pasko sa buong mundo. Pasko na naman, no kay tuli ng araw pa. Kahapon lamang, tas Disyembre na naman. Mga pamaskong awi ay sabay nating isayaw. Kataway igalaw tulad ng nakaraan. Isabay mo sabayo ang yugyog ng ulo at pumalakpak. Umindak, simula ng mag-una. Kahit nakapus ka pa o butas ang bulsada, pagsaya'y paghandaan pa rin dahil Pasko na. Maligayang Pasko, kantahan tayo. Maligayang Pasko, sayawan tayo. Maligayang Pasko sa mga Pilipino. Maligayang Pasko sa buong mundo. Kayo'y aming pasasayahin hanggat kaya ng katawan namin. Ngayong Kapaskuhan, kayo naman ang handugan. Maligayang Pasko, kantahan tayo. Maligayang Pasko, sayawan tayo. Maligayang Pasko sa mga Pilipino. Maligaya, maligaya, maligayang Pasko sa buong mundo. Maligayang Pasko, maligayang Pasko. Thank you. Good morning guys. Good morning Metro Manila. Magandang gabi Los Angeles. Ito ang iRadio. Araw po ng Tuesday, December 9. Wednesday naman sa inyo dyan. 16 days na lang. Naku, Pasko na. May gulay. Merry Christmas! Yan yung problema ko pag lumalapit na yung Pasko. Para ninenervyos ako. Ikaw, imbis na masaya ako sa Pasko eh. Puro ka worry ng worry. Kasi may isang tao dyan na talagang inaabangan ako. Talaga naman. Oh. Sabi niya, hi. Kinakabahan ako. Talagang para bang obligado ako gawin ko ito.
Huwag kang nervyusin. Ako lang to. Hindi ko naman kaano-ano. Buti pa yung dalawa, tahimik lang. Yan ang akala mo. Kung meron. Kung wala, wala. Ito siya. Meron. Ay, naku. Okay, bumati ka muna. Anyway, guys, good morning. Miyerkules na sa inyo, midweek na. Bilis ang panahon. I know. Tonight, mga kasama natin si Pastora Mary Jane Saboy Only. Ayan, abangan nyo mamaya at maganda yung kanyang topic. Sabi niya, ay, salamat. Magpapasko na. Malalangisa na naman ang uso ko. Lagi namang may langis. May sinasabi siyang ramen dun malapit sa kanila. Ngayon. Oo. Ibig sabihin, pupunta ako sa kanila. Siyempre, pupunta tayo doon. Para doon sa ramen. Ikaw, ako pupunta. Oo. Ramen. Alat kaya yun. Hindi legit na ramen. Japanese. Ikaw, napaka-nega mo. Okay. Wala yung mga natin dito. Oo nga. Oo, kasi may mga si Pastor Ambo ay gadli siya. Siyempre, kailangan niya yan. Busy. Meron siyang sa mga pupuntahan. At si Elaine naman, although nandyan siya, pero Bantay. tatahimik lang. Kasi nga, umuwi muna, nagbantay dun sa pamangkin ni Pastor Kiko na positive sa dengue. Uy. So, hindi siya nakakatulog na magdamag. Uy. So, ngayon, I'm sure, matutulog siya. So, pag-pray din natin yung kanyang, yung pamangkin ni Pastor Kiko. Bantay. At saka siya, para magkaroon siya ng lakas. Ayun, arty mo. Bala ka dyan. Bakit pa? Okay. Bakit ba ako nagtitiis sa ganung buhay? Dati ang saya-saya ng buhay ko, para bang wala akong problema. Oo. Yung Sabi mo lang yun, kala mo lang wala. fresh ang buhay ko. Bakit nang dumating siya? Bakit? Maligayang Nag-iba ang Pasko. mundo ko. Arty. Kaya nga. Kasalanan mo. Sabi niya gano'n. Ay, nako, buhay talaga. Okay. Ah. O siya. Speaking of Friday, which is Saturday, wala po tayong iRadio. confirm na ba yan? Confirm na, yan na. Kasi Kasi libing na po nung kapatid ko at saka nung asawa niya. i-remind Sabay sila. pa rin natin sa kanila na baka mamaya nag-aabang wala pa lang Hindi, ilalagay natin sa kwan. popost natin. Siyempre, lilibing yung kapatid ko. Yeah. Viewing. Ganun, no? Pag matatapos ang taon, mayroong mga something na nangyayari. Yeah. Parang merong sa akin lang, opinion ko. Obserbasyon ko lang. Bago matapos ang taon, merong parang kinukuha. Ganun, taon-taon yan. Ganun. Marami akong history na ganyan na obserbahan ko bago matapos ang taon. Tama si Odette. Ganyan din. Hindi, nung lang. Mga kaibigan. Ewan. Sabi ko, baka na lang. Oo, tapos sunod-sunod yun. Baka Nagkakasakit coincidence sa lang. Pero, taon-taon every minute may nawawala sa mundo. Every minute. Actually, seconds. Ganon. Pati ang pinapanganak naman, ganon din. I think not only every minute or every seconds. Kasi, syempre, maraming mga buntit sa ibang lugar. Buntit. Speaking of buntit, yung kabubuntit lang dyan. Oo, nandyan siya. Yan. Oo, pero ano yan? Gedli yan. Puyat-puyat din yan, no? Good morning sa'yo, Grace. Mga Junakis ko dyan. Dumadaming pamilya natin. Mga apo na yun. Apo-apo. Aponakis. Yes. Yan. Kawawa naman yung nanay. Laging puyat. Nagbabantay sa gabi. Pag lumaki na yan, hindi mo hahabulin mo na yan. Naku. Mga ilang taon pa yun. 7 years pa from now. 7 or 8 years bago mo mapakinabangan. Sige, punta ka doon sa tatay mo. Doon ka na makipagkaaway. Huwag sa akin. Ganon.
For now, siya muna. Oo, ganun talaga. Parang tayo din nung maliliit tayo. Talaga, Ganun. buhay. Eh lalo kami, 7 kami, oh. Oh, Inalagaan kami ng mama ko. walang hilig ang magulang natin. Oo, syempre, ang daddy ko kasi nasa military noon. Umuwi lang siya twice a month. Twice a month ba? Yeah, twice a month. Yeah, kinsenas katapusan. O, syempre, miss nila isa't isa. O, pag alis ng daddy ko, pagbalik niya, may baby na. Ay, ganun kabilis. Ganun? Wow. Oo, Talaga syempre, naman. bata pa ang daddy ko noon. Walang hilig talaga. Mama ko bata pa rin. Eh, Eh, at least masaya, marami. Kayo din, di ba? 7 kayo. Oh. yeah. Kaya masaya. Yon. Okay, yung Ganun ating yun. mga Christmas caroling malapit na. Last. Meron akong natanggap na 3. Ah, Oo. lapit na. Yung deadline niyan, December 15. Yan. Yung Christmas picture, 3 16 dyan sa inyo. Yan. Wala na pong extension Be niya. sure po na sa inyo yung Christmas tree. Pagka Christmas- nagpadala kayo ng late, Christmas, mga Christmas decor. Be sure po na sa bahay nyo yon. Para naman, alam mo, it doesn't matter kung ang dinekorasyonan mo ay isang halaman. Yan. Yan na yung Christmas tree. Mas legit pa nga yun. basta sa iyo yun. Oo, yun. Sa iyo yun. Sa inyo dapat. As in, sa inyo. Ayan. Oo. Pagka hindi sa inyo, hindi yun. Hindi counted yun. Oo. At saka yung mga Christmas caroling po ninyo, yan. Kailangan send na rin po ninyo yan. Ilan pa lang napadala? 3? 3. So, tignan natin. Ay, naku. We'll see. Ayan. Ay, naku. Lalaki po ng premyo na. Oh, wala. Ikaw, baka May mag-expect premyo. sila. First Oo. prize po. Pero- First prize, 3 noodles. Ramen. Second prize, 2 ganyan. ramen. At third prize, isang noodles ramen. Nissin ramen. Ayan. So, isang soup. Konting konting pabuya. Yan. Love gift. Katuwaan lang naman Tuwaan yan. lang. Pasayin natin ang ating Pasko. At saka siyempre ang anniversary ng iRadio yan. Oo. At sana, Gagawin nating December 22, which is 23 dyan sa inyo. Oo. So, nandito ang cross culture dahil Lunes yon 22. Oo, may sinabi ang ano. Lunes sila. May Magdi-devotion lang. Oo. Ayan, makikijoin din sila sa ating Christmas anniversary. Yan. Yan. Okay. Tsaka yung may mga greetings kayo, message ninyo about iRadio, send po ninyo kay Rejoice. Ay, inaasikaso na ni Rejoice. Bibidyo niya yan, no? So, kung anong greetings nyo or masasabi nyo sa iRadio for 6 years anniversary natin, yan. I-send lang po ninyo kay Rejoice yan. Sino kaya dito ang nakatagal na ng 6 years? Ha? Wala pa. Ay, sila Rejoice. 6 years na Hindi, sila. ano lang naman yan eh. 6 years na. 2 years lang yan. Ay! Oo, wala. Baka bago lang. Ewan ko sa iyo. Bago. Oo. Saan? Pinapansin yung babaeng yan. Isra Patalaga. ulo. Oo. Okay na, mag-ano na nga tayo. Ah, Hindi ka makausap na mahusay. Okay. Okay. Right, magandang umaga po muli sa inyo. Mati na tayo. Welcome po sa si Lala Carmina. Yeah, magsi 6 years na rin. Ayun. Buti pa siya. Sana all. Hindi katulad ng isa dyan. Mga Kabago-bago. Langit Street. Mga taga-Langit Street ang 6 Bago-bago. years. Kala mo kung sino makaasta. Kala mo may pinatago sa akin. Okay. Lagi hello, naman hello, akong hello. inaaway. Hello, Rejoice Orfilia. Ayan. Elaine Gonzalez. Ayan, magpahinga ka lang dyan. Ay, live skip. Pag nagugutom ka, tawagan mo lang ako ha. Ipapadala ko sa iyo yung Sabi ni Rejoice, minsan gusto ko talaga hampasin ng hanger si Pachi. Pwede ba? Pwede. Kumuha ka pa ng nail cutter, kurutin ko siya. Uy, sakit yun. Masyadong pino yun. Ikaw naman. Meron akong permission. Kalma. Manilin Agustin. Rachel Joy Bonete. Nanay Marichu Gamos. Maridet Gamos.
Maria Estela Hamurabo. Ayan. Mary CJ. Lala Carmina. Edsel Kinaguran Banataw. Si Grace Kabigting, Gedli. Ayan. Ayan. Nanay na. Pangalawang nanay Amy ulit. Vitor. Isa pa ito. Si Pastora Marivic Lejano Cruz. Hello po sa inyong lahat. Welcome sa iRadio. Okay, batiin na natin ating Mary Juliet Rodelas. Hello? Mary Juliet Rodelas. Okay, batiin na natin ang mga churches natin. Morong First Church of the Nazarene. Christ the Living Stone Fellowship. World Carissa Church of the Nazarene. Sambahang Kristiyano sa Parada. Holy Light Church of the Nazarene. Arenda Church of the Nazarene. Community Faith Assembly of God. Jesus is Lord. Lamb Church. Savina Church of Nazarene. Cross Culture West Savina. Bethel Church Orani. Jesus the Ultimate Savior City Mission. Love of Christ Christian Family Church. Life Transformation Fellowship Church. JCTLM Halang Naguba Church of Nazarene. Jesus Christ the True Light Ministries. Philippine Pentecostal. Holiness Church in Batasan. Jesus Hope of the World. Amazing Hope Christian Church International. Amazing Hope Christian Church Cebu. Light of the World Church of Nazarene. Face to Face Church. And Jesus Reigns Global Ministry. Okay. Ganitong wala akong maintenance, parang nagdidilim paningin ko sa'yo, Pachi, bukod kay Pastor Kiko. Char. Bakit na naman ako pinag-iinitan eh? Ikaw, pinag-iinitan mo siya, pinag-iinitan ka din. Balikan lang kayo. Ganon? Ganon? Ganti-ganti lang ba? Eto si Amy. Namamas ko ang dalaga kay Papsi. Ay, nako. Sorry, di ko nga kilala. Ano pa? Sino yung anime bito na yun? Yeah. Sino ba siya? Magandang Pasko po, Papsi. Hello, Amy. Di ko nga kilala yun. Sino ba yun? Maganda yan. Ha? Susunod yan. Pupunta na rin yan sa atin. Okay, we'll see. What's Kumaingay. next? Marinig ka na naman na kabilang istasyon dyan. Okay, hello. It's the right time. Ay, naku. Pag nakita ko siya sa kabilang church, baka maalala ko siya. And for now, hindi ko matandaan ng itsura. Hello, Ann MG. Hello, Ann. Nor Baldovino. Uy! Sino yan? Ito yung mga original Oo. na magsi 6 years na. Although on and off siya, kasi bisibisihan siya. Lagi naman eh. Hello, Kachongke. Wala nang panahon sa atin yan. Yaman mo siya. Okay lang yan. Laki na yan. Malaki na siya. Laki na yan. Yan, sila Lynn Sales. Yan yung mga original. Oo, mga Dito sa iRadio. mga tagalangit. Huwag natin kakalimutan ng mga yan. Nasa Si Mother. nakaukit po sa dingding ang mga Tagalangit Street. Present, mga Kachongke. Yan, hindi natin makakalimutan. Pag nakauwi tayo, next time, mamamasko tayo sa kanila. Baliktad Oo, gano'n. Marami tayong dadalawin doon. That's the jingle bell. That's the jingle bell. Okay? Sabi ni Amy, padalang kita, Papsi, ng picture ko para maalala mo. Hindi, okay na, wag na. Naalala ko na. Wag mo na. Utang na. Maraming picture yan. Huwag mo nang balakin, okay lang. Bago-bago lagi ang picture niya. Okay na ako. Okay na. No problem. Ayan. Laging bago ang picture niya. Basta titignan ko lang si Pastor James, naalala ko na kung ano yung tsura mo. Huwag mo nang padala. Ayan. Utang na loob. Ayan. Pag lumipas sa kabilang ano yan,
sa kabilang church, ay, ikaw pala yun. Alam ko, nakapag-asawa na yan eh. Di ba? Dalaga pa yan. Dalaga pa ba? Sabi niya nga, dalaga. Single pa rin siya. Siya siyang single. Single yun yung tinutubuan ng mga kuwan. Yung kati-kati. Yung kati-kati. Single. Parang si Rejoice dyan. Ayan. Ayan. Eto si Badong Baldovino, hindi ko na nakalimutan ko na rin itsura nito eh. Nasa Facebook yan lagi. Ganon? Minsan yayain ko nga ito magsimbang gabi. Huwag ka na magdadrive. Mag-ano na lang tayo, gagrab na lang tayo. O kaya, bisikleta na lang. Para tipid sa, walang traffic. Sabi ni Lala, Vito, damihan mo, sister. Papadala sa yung picture. Uy, utang na loob kang gayo. Kaya ganyan, Kaya naman, ganda-ganda ng Pasko eh. At si sexy kaya ng damit niyan. Ha? Lalo ito magpapasko, siguradong naka-Santa Claus siya. Ang ganda kaya ng legs niya. Oy, talaga? Sexy yan, si Sister Amy. Oy. Sexy yan. Okay na ako nun. Nagmi-miniskirt yan. Yung mga tabarkads ni Kaambo ay mga nagpadala ng application form para makilala siya. Naka-attorney na yon. So, sila nang bahala. Attorney, singilin mo na lang yung yung hindi yung mga kalalakihan, yung mismong kandidato natin. Yun ang singilin mo. Para sa ganun ay kumita naman. Kumita daw. Ano ba yan? Nako. Maki mo, 2 weeks na lang, Oo, 2 weeks and 3 days. Pasko na. Bisan pa lang, parang kailan lang nag-aasaran tayo dito ngayon. Pasko na naman. Yes. Ano kayang may handa sa Pasko? Anong mga po ninyo? Mga Noche Buena. Ayan. Kung ano yung mapagsasalusaluhan? Ay, meron yan, for sure. For sure yan. May mawawala ba dyan? Kahit na tasty man lang o kaya tasty talaga. Pandikoko man lang. Masarap yun. Okay na yan. Magawa kayo ng tsokolate. Basta magpasalamat tayo. Yun na nga eh. Yeah. Hindi naman, wag na tayong mag-asam. I mean, if we can afford, why not? Diba? Kung meron. Paano yung meron? Let us be content. Ayan. Dahil bigay ni Lord yun. Ganon. Correct ka. Basta importante, thank you kay Lord. Salamat dahil sinilang ang ating tagapagligtas. Yes. Kaya the reason why we are celebrating this is because of Jesus. Yeah. Kung ano man yung nakaugulan natin, kung ano man yung ating tawag doon, pananaw sa Pasko, tuloy lang natin yan. Basta importante, ang kapayapaan, para sa akin, ang kapayapaan ay nandito sa puso. Kasi pag may kapayapaan ka sa puso, maganda ang magiging resulta. Yan. Siyempre, hindi lang to every Christmas, hindi lang tuwing Pasko, kailang every day is Christmas. Yeah. Christmas in our hearts. Spiritually, kailangan tayong laging Christmas sa araw. Araw-araw. Magpasalamat, magpuri sa Diyos. Amen. Dahil tayong tagapagligtas na sumagip sa ating mga kasalanan. Tumubos sa ating mga kasalanan. Yes. Ay, session na dyan. Naimbag nga aldaw kakabsat, Siak Mel Cruz, siak ni Grace Kabigti, Tunte ay radio, nga agserserbi, ken agay-ayat, iti ili, ti inkeruan, ti tattao. Agyaman iti ado. Ito po ang iRadio. Naglilingkod para sa sambayanang Pilipino. Ang oras po natin, 30 minuto.
minuto makakalipas ang ikapito ng gabi. Kami po'y live na nagbo-broadcast dito sa lungsod ng Bellflower, California, US of A. Ayan. Silverback. Lagi daw nakaminis. Oo, sexy yan. Oh? Sexy si Sister Amy. May lisensya ba yan? Oo naman. Kailangan may lisensya. Sexy yan. Oo, talaga. Ayan. Talagang parang boting umiilaw. Ano siya, isa siyang parang ano tawag doon? Para yung alitap-tap. Para sa reflectorized sticker. Kumukuti-kuti-tap. Yan. Sexy yan si Sister Amy. Diba? Ano ba itong tabingi yung aking? Ay. Para sa luminous na. Oo, kumukuti-kuti-tap. Umiilaw sa dilim. Parang alitap-tap. Kumukuti-kuti-tap. Hello kay Mami Angelita Bayod. Ayan. Ba? Ayan. Sila, eto pa, mga matatagal na rin dito at saka sila Glenda May. Yan, sa rin yan. Tina Tabernilla. Yan, mga pioneer yan dito. Si Faye. Ayan, sila yung mga nauna. Yun. Yung iba kasi umalis na pero sila yung mga nauna dito. But they're part of iRadio. After ng Langit Street, yan ang original natin mga viewer during pandemic. Tapos pinasukan ng mga taga-Antipolo. Yan. Yan. Then, ayun na, nag-iiba-ibang mga grupo. Kaya masaya. Kaya mga minsan magkakaroon ng reunion lahat ng yung old generation tsaka new generation. Wag ka. Ang kati naman dito. Parang ang kati nito. Yeah. At tanggalin ko muna nga, nangangati ako. Ayan. Makati kasi may sequence. Yeah, may mga burloloy kasi. May mga burloloy. Ganyan yung underwear ni Ami Bito eh. Kumukuti-kutita. May mga sequence ba? Mga tagalupa na po sumunod. Tagalupa. Noon na daw mga tagalangit. Biglang sumunod mga tagalupa na. Grabe si Ina Magenda. Okay, magbasa muna tayo. Grabe ka, minsan singganda tayo, sister. Haha. Grabe ka naman, singganda tayo, sister. Oo naman. Ikaw ay, pero naiiba ka. Para kang alitap-tap na kutitap, lalo na yung mga costume. Wow. Alam mo pa, nagsasalita yan parang AI. Oo. Saya. Uy. Oo, si Mary Gillette, 4 years na daw siyang followers. 4 years. Yeah. And the rest, mga 6 years, 5 years. Oh. Okay. Magbit natin yung stress na nangyayari sa ating buhay, araw-araw. Worship Him. Diba? Worship Him. Sabi sa Psalm 122:1, I was glad when they said to me, let us go to the house of the Lord. Ayan, para i-worship siya, diba? If you really want to know God, you must be willing to worship Him 7 days a week. Not just on Sunday. Ayan. Wake up call, di ba? Laging yan. Laging everyday. Let's worship our Lord. Hindi lang during Sundays. Then pagdating na naman ng Lunes, balik ka na naman. Wag naman. When you do, you'll discover the heartfelt worship is a wonderful antidote to the stressors of everyday life. Ayan. Yan ang panlaban natin sa mga stress natin araw-araw sa ating buhay. Every life, including yours, is based upon some form of worship. The question is not whether you will worship, but what you worship. If you choose to worship God, you will receive a bountiful harvest of joy, peace, yan sinasabi ko kanina, and abundance. But if you distance yourself from God, by foolishly worshiping earthly possessions, ayan na yon, and personal gratification, you're making a huge mistake. So do this. Worship God today and every day. Worship Him with sincerity and thanksgiving. Write His name on your heart and rest assured that He too has written your name on His. O yan, di ba? I-worship natin siya para nandun din siya. Yung pangalan natin sa kanyang siguro sa libro ng buhay.
When you worship God with a sincere heart, He will guide your steps, calm and fierce, and bless your life. Ayan. So, kailangan maingat tayo kung ano yung wino-worship natin sa araw-araw. Baka naman wino-worship natin ay yung, let's say, kung mapera tayo, yung pera natin, yung mga material na bagay. Si SM, laging sinasamba si SM. Bakit ba yung SM na laging pinupuntahan? Eh, syempre, department store yan. Si Jollibee, laging pinupuntahan. Hello tayo kay Klang Klang Ramakula. Syempre, iba naman yun. Yun naman kumakain lang doon. Yan. Yun na nga eh. Ba't hindi mapuntahan yung church? Oo. Sarado naman siguro ang mga churches, lalo yung mga Christian church sa atin. Sarado yan. But what the book is saying is not only going to church para mag-worship, you can worship anywhere. Iyon. Basta wag lang yung mga worshipin natin yung mga material na bagay. Na, ang ganda-ganda ng relos ko. Wow, Rolex ito. Gaganon-ganon ka. Wag ganon. Ayan. Okay? Awitan natin sila. Dito mo ilagay para maging, since parang ngayon, kung kailan malapit na ang Pasko, hindi naman tayo kumakanta ng Christmas song. Tapos, parang nawawala yung excitement nung matagal-tagal pa medyo saray-saya natin, di ba? Hello po, Pastora Mary Jane Saboy Omli. Ayan. Happy birthday. Huwag kayong aalis si Pastora Mary Jane mamaya. Di ba? Makikita na naman natin yung ating isa sa mga beautiful na pastora natin sa iRadio, di ba? Ayan. Sana makita natin si Pastora Maridet, Pastora Mary Jane pag uwi natin. Magkita-kita tayo. Yan. Christmas is always in our hearts, di ba? So, in other words, when you say Christmas, that's Christ, si Christ. Dapat nga Christmas, pero ganun talaga, Christmas. Yan, si Christ ang nasa puso. Namamasko po. Thank you po. Let's sing Merry. Ang babait po ninyo. Sige, magsalang ka pa. Ano? Oo, syempre. Ano? Yung isa pa yung nakalimutan ko na yun kay Jose Marichan din. Ano yun? Ilagay mo yung mga kanta ni Jose Marichan. Ano nga yung Hindi ko nga kapisado yung lyrics. On the window pane. Hindi yun, Christmas song. Christmas song ba? Ayan. Sige, maglagay ka na ng Tagalog. Kantahan natin sila. Bakit? Ayan. Ayan. Ikaw na lang yan. Okay. Dalawa tayo sabay. Hindi. Kasi mababa yan sa akin. Ano na lang. Miss kita kong Christmas. Gusto mo? Parang gusto ko sing yung sige, bahala ka. Maalala ni Pastora Marivic. Talaga. Huwag natin pa iyak yun. Wala naman yata dyan si Pastora Marivic pa. Nandyan siya. Grabe. Ganun ba? Di candidate. Pastor, si attorney. Pakalagay mo sa listahan natin yan. Pag uwi natin, dadalhin natin si yung mga... Okay. Hello tayo kay Razel Puzan Cruz. Lynn Salas, syempre. Check a big thing. Ayan. Lynn Salas, yan yung mga original sa iRadio. May mga byuda pala rito. Ang dami palang byuda. Dalawa lang naman. Dalawa lang. Hirap niyan pagka Pasko. Ayan. Valentine's Day. Ilagay mo yun ng Jingle Bell Rock. Ha? Yan, pasayawin natin sila. Isa pa. Sige. Talaga? Hindi pa naman... Do you really what? Ayan, sayo-sayo naman ang lungkot style. Wag yan. Pang-rock Ayan, sabi mo kasi. Pang-rock pala yun, hindi ko alam. Hindi ko alam. Nakita ko lang. Okay, tawagin na natin si Pastora. Andiyan na ba? Dami palang mga dalaga dito. Tatawagan natin siya. Nakalimutan. Hello rin kay Glenda May. Ayan, isa rin din yan. Uy, may asawa yan. Hindi, sabihin matagal na dito. Mga original yan. Ayan. Mga Siyempre, thank you for patronizing. Patronizing,
Thank you for staying with us through the years. Through the years. Opo, Mami Lala, andyan naman po kayo palagi. At yes. Oh. Kaya daw sayawin ni Amy Vito yung Jingle Bell Rock. Talaga lang ha? Baka mamaya. Jingle Bell. Sige nga, send mo nga yung mo. Yung entry mo rito. Kailangan naka-costume ka ng Santa Claus ha? Ay, kumpleto yan. Ang dami niyang damit nga ng mga pang-costume Oh? Artista ba siya nung Oo, sexy yan. Lalo na nung Halloween, Oh. ang gaganda ng mga costume niya. Oh? Yes. Baka mamaya. Meron pa nga siyang mga, basta maganda yung mga costume niya. Hindi naman nakakatakot, pero magaganda. Oh, what a bright time is the right time to rock the night away. Oh, naku, kaya ko yung sayawin. Talaga? Baka mamaya. Oo. Alam ko kasi, balita ko, dating yan Yung dating dancer yan dati sa Saan? Sa That's Entertainment. Kay Kuya Germs. Oo nga. Kaya, kinakabahan ako. Baka mamaya. Magaling sumayaw ko, Papsi. Invite mo ako dyan. Aba! Ay, talaga? Ay, wala pa si Pastor Mary Jane Wala pa? Baka maaga pa kasi. Sige. Turn off mo muna. Ay, baka hindi pa siya ready. Hindi pa siya ready. Oo. Okay, so dito lang tayo. Balitaktakan. Huwag kayo magsawa sa amin. Sana kasing dami din natin kahapon, Ano? Baga ganun. Hindi, nandiyan lang yan. Mga geddi-geddi lang sila. May mga ginagawa. Hello kay Grace Kabigting. Kumusta na ang baby? Naku, pag makikita ko yan, bubuhatin ko na yan kasi malaki-laki na yan. Mga 1 buwan na siya mahigit. Ako kakagating ko yun pa. Pag nakita natin. Mahilig ako sa baby. Naku, nanggigigil na ako ngayon pa lang Ako 3 baby inalagaan ko nun. Ako nagpapalit ng lampin. Ditimpla ng gatas. Hindi mo naman pinalitan yung lamping ko Di ka naman naglalampin, Ay, ano ba? Wala kang lampin. Ikaw talaga. Lagi kang Okay. nakabuyang-yang. Uy! Raulo. Maglagay ka pa. Ha? Tama na. Naiinip ako. Tama na. Ayun. Wala na akong gagawin. Pag-usapan na lang natin yung isang dyan, ampon na dyan na Sino? Ay, Yung busy yan. Ngayon, wala siyang nakabakasyon yung kanyang isang hinahatid ganun? sa school. Oh. Kaya, Uy, lang hihatid ba't kang niya? ngumunguya? May wala sa isip ko Ay, ayun, sinasabi ko na nga ba Nasa camera pala ako. Kasi kararating ko lang po, galing ako sa ENT. Ayun. Sabi niya, na MRI din ako. Sabi niya, no tumor, no cancer. Sabi niya, what about my hearing? Sometimes, I think it's getting worse. Sabi niya, pag nagkakaedad daw, ganon. So, I'm only in my 60s. So, when I reach 80s, I can't hear anymore. But my sister Kako is already 87 and she can hear so clear. Hindi ko maintindihan. But anyway. Sana ba ako? Okay. Ikaw naman, Papsi, kumanta daw. Hello kay Negra Pipito. Pipito. Sorry po. Ayan. Mga nasa gedli-gedli lang sila. Gandang umaga rin sa'yo. Good morning. Okay. Si Mary Juliet ay ganyan din. Normal daw yun. Papsi, call mo po uli ako. Please, thank you po. Ayoko nga. Si ano yun? Si Pastora? Kala ko Sana marunong na siya sa Zoom, Oo nga, dali-dali lang Di bale, tuturuan na lang siya next time. Yeah. Pipindutin lang naman niya yung ipapadalang link. Pag pumunta po kayo sa Messenger, may nakita kayong galing sa iRadio, pindutin nyo lang yung may mga number doon. Pasok na kayo dito. Kitang-kita na namin kayo. Mas mas maliwanag pa. Hindi na Mas madali.
Hindi na kayo kailangan tawagan. Teka, Yun. nagkakalito-lito na ako. Sige. Ang dami kong binubuksan eh. Tawagan mo na lang siya sa Messenger. Ito na. Mhm. Messenger. Ayan, sa Messenger lang po. Please. Okay. Okay, next time po ituturo namin sa inyo yung Zoom. Yun hindi na kayo tatawagan. Pipindutin nyo lang, click. Pasok na kayo. Ayan. Isang dot-dot mo lang. Isang dot-dot lang. Pag napunta kayo ng Manila at nandun kami, ayan. Kaya nga, Okay. dadalhin niya yung kanyang, Okay, exit muna daw si Pastora Marivic. May check-up siya. Okay, ingat po. papacheck up. Ingat-ingat. Ayos. Okay, tawagan na natin si Pastora. Calling na po kami. Hello po, Papsi, Mamsi. Tumatawag na ako sa kanya. Tumatawag na po kami. Pakisagot lang po. Ayun na. Ayan. Hello. Nawala siyang mic. Sandali lang po. Ayan, pasok na. May mic na? Nandito na po ako. Oo, kitang-kita na po namin kayo. Ayan. Good morning. Good morning po. Akala ko din yun niyo ako makita. Hindi ikaw Makikita. pa. Oo. Sa susunod, tuturo Okay po namin ba yung sound, Papsi, Mamsi? malakas na malakas. Malakas. Baka malakas na naman po. Hindi, kasi siya mas mabuti Mas yung maigi ganyan. nga yung malakas. Basta wag lang uulan kasi Oo, yung yero. kumakalatog yung yero. Hindi marinig yung boses mo pag umuulan. Wala naman sigurong ulan na ngayon, Bihir, hindi nag-ano. Wala po, maganda po yung weather po ngayon. Meron po ba kayong naririnig na maingay? Wala naman. Dali, pakinggan ko ha. Si Rejoice lang ang naririnig ko, bumubulong. Ayan. Kasi yung namin, yung electric fan namin, medyo bumibigay na ata kaya nag-create siya ng ingay. Naghahanap ng katarungan, ganon. Sa madalit sabi. Opo. Nasaan po kayo, Pastor? Naghahanap ng katarungan. Naghahanap na siya gusto niya magretiro. Nasa Bicol po ba kayo? Opo. Bicol or Bohol? Gusto na niyang... Nandito po ako sa Bohol ngayon, Mamsi, Bohol. Papsi. Bohol. Opo. Maganda dyan. Di ba yung Bohol yung maraming Chocolate Hills. Yung... Chocolate Hills, Nakalimutan ko na yun. Tarsier, Dyan, nandito po lugar ng ata mga lahat Tarsier. yung... Ano daw Opo. yung Tarsier? Yung hayop na malaking mata. Yung parang gremlins? Oo. Mga Opo, yun? yung maliliit na hayop pero malalaki ang mata. Meron. Ano na lang sila, kukunti Nakakita ka na lang. ba nun, Pastora? Opo, Papsi. Kasi sabi nung nandito na ako sa missionary, sabi nung mga dito na, hindi daw po ako uuwi sa Abra kung hindi ko makita yung mga tarsier. Marami sila. Oo. Marami po, Mamsi. Nasa Lang sila sa mga puno, sa mga sanga ng puno, nandun sila. Hindi naman sila nangangalmot, nangangagat, ganon. Hindi po Papsi, mababait naman po. Oh. Pero sabi nila, yung nagbabantay po doon, pag gabi, doon sila pumupunta kung saan-saan. Pag araw, doon sila matutulog. Kasi sa gabi, nakakakita sila eh. Maliwanag ang Opo. mata nila eh. Parang Kaya yung mga pag owl. yung mga turista pumupunta doon, Sa gabi. talagang pag magpa-picture po, ilalayo lang po yung camera sa kanila. Yun. Meron talaga silang lugar na yung pinupuntahan ng mga turista. Opo. Mm. May yung mga places na pinupuntahan ng turista. So yung mga tourist guide, Ako. Nag-freeze si Pastor. Napriso ka na naman. Patay. Mas maganda sana kung Zoom talaga. Oo, yan. Na-freeze si Pastora. Pastora. Ayan. Napriso siya. alam na nila kung saan nila Ayan. sila dadalhin. Na- yung mga nafi-freeze. turista na nagtuturist po dito. Na-freeze po kayo, Pastora. Yan ba yung dati yung spot? Pahina po Internet. yung signal. Oo. Talaga. Kailangan pagabitan na namin ng sariling internet.
Ala, na-prison na naman siya. Ano po sa data po kasi wala po akong internet. So, Naka-data lang po ako. kayo? Ayun. Ay siya. Bilisan na natin. Umpisa Kumusta na naman po kayo, Ma'am Shi, Patsi? Okay naman po Ayos sa lang. awa ng Sige Diyos. po, umpisahan na natin. Opo. Ito Kasi eh. baka ma-overtime na naman ako. Di baka maubusan po kayo ng data. Ng data. Yung data Kawawa mo. naman. Oo. Magkano po ba ang pakarga nyo sa nagpapa-load kayo? Ano po, Papsi, Ma'am Shi, 100 peso. Ano na yun? 7 days na po. Ay, kasama na yung data ninyo, yung nakakapag-YouTube kayo, ganyan. Opo. Kasi Opo, Papsi. dalawang bagay yan, yung upload at saka download. Yung download, yung ikaw ang nagtatransmit. Katulad nito, nagtatransmit Opo. ka. Mas malaki ang nababawas doon sa points mo. Yung upload, Opo. ikaw ang nagsesend. Hindi, ikaw pala nagsesend upload. Yung download, ikaw yung tumatanggap. Opo. Mas mabilis makaubos yung... Ako yung tumatanggap. Oo, mas mabilis yung ikaw yung nagtatransmit. Download. Oo, yung download. Yan. Opo. Lalo pag nagaano ka ng TikTok, yan. Malakas po sa yung kakain ng load yung TikTok. Yeah. Ano, 100. Kaya minsan hindi ako nagti-TikTok. Ayan. Bayaan nyo. 100 pesos. Nagti-TikTok ako pero nagsishare ako ng Word of God. Yun lang. Praise God. Yun. Yeah. Maganda itong topic mo. We are victorious for Christ has risen. Ayan. Yes po. Parang Kasi tugma ito ang sa tao, hindi naman... Yeah. Parang tugma ito doon sa Kapaskuhan na pagsilang ng ating tagapagligtas. Kasi pinanganak na siya, diba? Opo. As risen. So, nabuhay siyang muli. Ayan. Ito ay nasa Yes po. 1 Corinthians 15 verse 3 to 5 at saka 4:22-22. Ayan. Yes po. Yan natin pag-uusapan ngayon. Kaya guys, meron tayong 16 viewers ngayon. Sana stay tuned lang kayo. Dapat tataas pa yan Oo, sana. para mapakinggan ng marami. Yes. Kaya, Mag-share po kayo. Huwag po kayong aalis. Yan. Yan ang Kasi pag makikinig ina-encourage tayo- nila natin sila parati na stay tuned. Lalo pagka ganito mga message na yung mga topic na ito, dito sila mag-stick in para Yes, sa ganun, marami tayong Yes. matutunan. Okay, Pastora, sige na po. Let's start na po. Sige po. So mag-umpisa na po tayo. So higit sa lahat, binabati ka namin, Lord. Salamat, Lord, sa buhay ulit na binigay mo sa amin. And good evening po sa inyo dyan, Papsi and Mamshi. And magandang araw po sa ating lahat dito sa Pilipinas at sa buong mundo. So bago po tayo mag-umpisa, manalangin po tayo. Ama namin na makapangyarihan sa lahat, nandito po kami, Panginoon, nagpapasalamat sa iyo sa binigay mo na naman na magandang araw po sa amin. Lalo na po, Panginoon, yung buhay, Panginoon, na masagana na lagi mong ibinibigay sa amin. Salamat sa kalusugan, salamat sa kalakasan, salamat sa kagalingan. At salamat, Panginoon, sa oras na ito na nandito kami, nagkakaisa, Panginoon, in spirit, na mag-aral sa iyong banal na salita, Panginoon, dito sa iRadio. At dalangin ko, Panginoon, na bawat makapakinig nitong mga message na ito, Panginoon, ay mafe-feel nila, Panginoon, yung pagmamahal mo sa kanilang buhay, Panginoon. At sa oras na ito, dalangin ko na walang distraction na mangyayari, kundi mag-focus kami na makinig sa iyong banal na salita sa oras na ito, Panginoon. And send more listener in this program, O Lord God, para maipalaganap yung pagmamahal mo, salita mo sa kanilang mga pamilya, sa kanilang mga relatives, sa kanilang mga friends, at even sa buong mundo, O God. Salamat sa programa na ito, Panginoon. Pagpalain mo ang host nito, Panginoon, so that they're forever blessed to be a blessings to many people in this world, O God. Thank you, Lord, and thank you, Holy Spirit. Thank you, Abba Father, that you are with us right now, Lord. In Jesus' name, Amen. So, sige po, fasten your seatbelt para hindi ka galaw ng galaw. Diba sabi sa aeroplano, pag soar high na yung airplane, fasten your seatbelt. Kasi
Pag hindi mo ifa-fasten yung seatbelt mo, may tendency na galaw ka ng galaw. Baka pag yung eroplano is maano ka sa pwesto mo, sa upuan mo. Okay, ano lang yun. So, ang title natin ngayon, We Are Victorious Because Christ is Risen. So, ang tao na hindi alam kung nabuhay si Kristo sa kanyang buhay, it is not victorious. Kasi yung kamatayan ni Kristo, yun yung nagbigay ng katagumpayan po sa ating buhay. So, basahin po natin yung teksto natin sa 1 Corinthians chapter 15, 3-4. Punta muna tayo sa 3-4. Tagalog na lang po ako kasi pag English to Tagalog yung pagbasa ko ng patatagalan po tayo. So 3-4, sapagkat ibinigay ko sa inyo itong pinakamahalagang katuruan na tinanggap ko rin si Kristo'y namatay dahil sa ating mga kasalanan. Bilang katuparan sa sinasabi sa kasulatan, verse 4, inilibing siya at muling nabuhay sa ikatlong araw. Ayon din sa kasulatan. So, tatalon po tayo sa 20. Ngunit, ngayong si Kristo'y muling binuhay, ito'y katibayan na muling bubuhayin ang mga patay. Verse 21, kung paanong dumating ang kamatayan sa pamamagitan ng isang tao, gayon din naman, dumating ang muling pagkabuhay sa pamamagitan din ng isang tao. Verse 22, sapagkat kung paanong namamatay ang lahat dahil sa kanilang kaugnayan kay Adan, gayon din naman mabubuhay ang lahat dahil sa kanilang kaugnayan kay Kristo. Lord, salamat sa salita mo at alam ko, Lord, na pinag-pray mo na itong word na ito, Panginoon. In Amen. Jesus' name, Amen. So alam natin na ang pagkabuhay ni Kristo muli, ito po yung nagbibigay ng katagumpayan po sa buhay natin at ito po yung nagbigay ng kaligtasan sa ating lahat. Kaya sabi niya sa verse 21, kung paanong dumating ang kamatayan sa pamamagitan ng isang tao. Di ba ang unang nilikha ni Lord na tao ay si Adan. So si Adan, hindi siya sumunod sa kautusan ng Panginoon. So nagkaroon ng kasalanan sa buong mundo. Pero sabi niya dito, gayon din naman, dumating muling pagkabuhay sa pamamagitan din ng isang tao. So sino po yung nagkatawang tao na pinadala ng Ama para sa atin? That is our Lord Jesus Christ. Na nung namatay tayo dahil sa kasalanan ng ginawa ng una nating mga parents, ay iniligtas din tayo ng isang tao na puno ng puspos ng Espiritu, that is our Lord Jesus Christ. Kaya nagkaroon din tayo ng panibagong buhay. So, buhay ang Diyos. Christ is present. So, meron po akong katanungan. Alam mo ba, o naniniwala ka ba na si Jesus ay binuhay muli para mabigyan tayo ng buhay na walang hanggan? Kailangan maniwala po tayo na ang nagligtas po sa atin ay buhay na Panginoon. Amen po. Amen. So meron lang po akong ibigay na clue para sa atin na pag hindi tayo naniniwala na si Kristo ay buhay. Punta tayo sa 1 Corinthians 15, 16 to 17. Sabi niya dito sa 16, mga kapatid, o sa 15, kung ganon, lilitaw na kami mga sinungaling na saksi ng Diyos dahil pinatutuhanan namin na muling binuhay ng Diyos si Kristo, ngunit hindi naman pala. Kung talagang walang muling pagkabuhay ng mga patay. 16, kung hindi muling binuhay ang mga patay, hindi rin muling binuhay si Kristo. Ang ibig sabihin nito, tayo ay patay sa kasalanan nung wala pa si Kristo sa buhay natin. So kung hindi tayo muling nabuhay, so ang ibig sabihin niyan, hindi rin nabuhay si Kristo. Amen po. So sa 17, at kung hindi muling binuhay si Kristo, kayo'y hindi pa nalilinis sa inyong mga kasalanan at walang katuturan ang inyong pananampalataya. So,
Kung hindi binuhay si Kristo ng Ama na nasa langit, wala pang kalinisan sa buhay natin. Marumi pa rin tayo. Walang buhay na walang hanggan. Amen po. Amen. So, kailangan malaman natin na Christ is risen. Buhay ang Diyos na nagligtas po sa atin. So, how we, meron akong 5 na tatalakayin natin dito. We have victory in Christ because, una, we have faith in Him. So, bakit ka naligtas? Dahil sumampalataya ka kay Kristo. Ang taong hindi sumasampalataya kay Kristo ay walang buhay. Sila ay mga patay. So, kailangan po natin na malaman na may pananampalataya tayo sa Panginoon. Yung pananampalataya mo, yung tinanggap mo si Kristo, yan po yung pananampalataya mo sa Kanya. Amen po? Kasi kung wala tayong pananampalataya, faith in God is trust in Him. Kasi kung wala kang pananampalataya, wala kang pagtitiwala sa Panginoon. Wala kang pagtitiwala sa Panginoon. So sabi niya sa Luke 1:37, for with God, nothing is impossible. All is possible. Kaya po sa buhay natin, kailangan natin iingatan yung kaligtasan na ibinigay ni Kristo po sa atin. Kasi minsan, yung kaligtasan, ang sabi ng iba, kaligtas na ako. Once you are saved, saved ka na. No. Kailangan, yung kaligtasan na yun, yung kamatayan ni Kristo sa buhay mo na binuhay ka muli, kailangan, i-work out mo po yan. Kasi araw-araw, habang nabubuhay po tayo, nakakagawa tayo ng kasalanan. So, kailangan, we need to work out our salvation. Amen po. Kaya sabi niya sa Romans chapter 10 verse 17, sabi niya, kaya't ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig, at ang pakikinig naman ay bunga ng pangangaral tungkol kay Kristo. So, yung pananampalataya mo ay yung kikinig ka ng salita ng Panginoon. So, you are blessed that you are here. Hindi ka umalis, mananatili ka hanggang matatapos ang message ng Panginoon. Amen po. So, we have victory in Christ sa kanyang pagkabuhay because we have faith in Him. And always remember that faith in God is trust in Him. Kung may pananampalataya ka na tapat sa Panginoon, may pagtitiwala ka din sa Diyos na buhay. Amen po. So number 2, believe in Him. Maniwala ka sa Panginoon. Yung faith at saka yung believe ay magkaiba. Yung faith is pananampalataya. May pananampalataya ka sa Panginoon. Yung believe in Him, maniwala ka sa Panginoon. Paniwalaan mo siya that He is the King of Kings, He is the Lord of Lords. Na siya yung hari sa lahat ng hari, Diyos ng lahat ng mga Diyos. Sabi niya sa Revelation chapter 19 verse 16. Diba? Nung na si Kristo, may nakasulat doon sa kanyang damit. Na sinabi doon, para alam po natin, basahin po natin sa Revelations chapter 19 verse 16. Sabi pa niya dito sa 16, nakasulat sa kanyang kasuotan at sa kanyang hita ang ganitong pangalan, Hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Amen po ba? So kailangan maniwala tayo. Believe in Him that He is the King of Kings, the Lord of Lords in our lives. At sabi niya sa Romans chapter 10 verse 11, sinabi nga ng kasulatan, walang sinumang sumasampalataya sa Kanya ang mapapahiya. So totoo yan. Ang lahat ng sumasampalataya at naniniwala kay Kristo Jesus ay hindi ipapahiya ng Diyos. Kaya tayong mga anak ng Panginoon, na tayo yung tumanggap kay Kristo, na siya ay buhay sa ating buhay, hindi tayo ipapahiya ng Panginoon. Amen po? Number 3, fear in Him with trembling. Kaya sabi ng Panginoon, matakot at may panginginig sa Panginoon. Kasi sa buhay natin, takot lang tayo pero kulang sa panginginig.
Kaya minsan ang mga kahit Kristiyano tayo, meron pa rin yung tendency na gagawin mo yung gusto mo. Bakit? Hindi natin naiano sa buhay natin na buhay. Si Kristo na yung nabubuhay sa buhay natin. Hindi na tayo. Not I living in me, but Christ is living in me. Living in us. Amen po ba? So kailangan para matagumpay ka na anak ng Panginoon na niligtas ng ating Panginoong Hesukristo, kailangan may takot tayo sa Kanya na may panginginig. Fear in Him with trembling. Kaya para malaman natin, basahin natin sa Psalms. Salmo, kung may Bible ka, basahin mo din para maniwala ka na totoo yung sinasabi ng salita ng Diyos. Sabi niya sa Salmo, chapter 2:11, verse 12, it says here, sabi niya, paglingkuran ninyo si Yahweh ng may takot at paggalang. Na may takot at paggalang. Amen po ba? Sa paanan ng kanyang anak. So saan ba natin paglilingkuran at katatakutan ang Ama na nasa langit? Sa paanan ng ating Panginoong Jesucristo. At the feet of Jesus Christ. Kaya lahat ng mga di ba? Lahat ng mga demonyo na sa buhay ko, mag-bow down at the feet of Jesus. Kasi ang Diyos natin ay buhay. Siya lang yung Diyos na buhay. Sa lahat ng mga denominations, only Jesus is risen. Only Jesus is the God na buhay. Amen po ba? So sabi niya sa verse 12, yumukod kayo't magparangal, baka magalit siya at bigla kayong parusahan. Mapalad ang taong ang Diyos ang kanlungan. Amen? Kaya po sa buhay natin, pag tayo sa Panginoon, alam mo na ikaw ay binuhay sa madilim mong buhay sa liwanag na dahil sa kamatayan ni Kristo. Kailangan, sabi niya, yumukod kayo't magparangal. Baka magalit siya at bigla kayong parusahan. So, kailangan may takot tayo na may panginginig. Hindi lang yung takot ka pero gagawin mo pa rin yung gusto mo. Hindi po ganun. Kung takot ka sa Diyos, umalis ka na sa kasalanan. Lumayo ka na sa gawa ng dyablo. Kaya kailangan, sabi ni Lord, fear with trembling. Amen po ba? So sabi pa niya sa Philippians chapter 2, verse 12, sa Philippians chapter 2 verse 12, sabi niya, kaya nga, mga minamahal, tulad ng inyong buong pusong pagsunod, noong ako'y kasama pa ninyo, lalo kayong maging masunurin ngayon, ako'y malayo na sa inyo. Pagsumikapan ninyong maging ganap ang inyong kaligtasan. See? Pagsikapan ninyong ganap ang inyong kaligtasan. So work out our salvation ng may lubusang paggalang at pag-ibig sa Diyos. Paano natin i-work out yung salvation natin? With respect, paggalang, at pagmamahal ng buong puso sa Panginoon. Kaya nga sabi ni Lord, love God with all your heart. Buong puso na paggalang at pagmamahal para ma-work out mo yung salvation mo sa buhay mo. Amen po ba? Kaya nga sabi niya, sa buhay natin, pag sumikapan ninyong maging ganap ang inyong kaligtasan ng may lubusang paggalang at pag-ibig sa Diyos. Kaya kung hindi mo lubos na ginagalang ang Diyos, kung hindi mo lubos na minamahal ang Panginoon, hindi mo totoong natanggap ang kaligtasan. Totoo yan. Kasi meron pang half-hearted ka pa Meron pa yung hindi mo may yung wealth mo, hindi mo mabitawan yung trabaho mo. Nasabi ni Lord, sumunod ka sa akin, di po ba? So lahat, pag sinabi ni Lord na sumunod ka, iwanan mo lahat. Wala kang ititira. Empty ka na sumunod sa Panginoon. Para wala kang iniisip na balikan mo. Wala kang iniiala, kumusta kaya yung pamilya ko doon, di ba? Kasi sabi ni Lord, kung hindi ka makasunod sa akin at minamahal mo ang mga pamilya mo, mga anak mo, or you are not my true disciple. Hindi naman ibig sabihin na kalimutan mo yung pamilya mo.
Ang ibig sabihin nun, mahalin mo si Lord ng buong puso at may paggalang. Para doon natin work out, maitrabaho yung kaligtasan na binayaran ni Kristo sa kamatayan niya sa cross. Amen po. So number 4, kailangan fear in Him with trembling. Yun yung mga anak ng Diyos na binuhay muli ng ating Panginoong Jesucristo. Number 4, abide in Him. So anong gagawin natin para manatili yung kaligtasan ng buhay natin? That Christ is risen in our lives. Kailangan manatili tayo sa Panginoon. Manatili. Kahit ano pang problema yan, kahit ano bang pagsubok yan, kahit pa ano bang kahirapan yan, manatili ka sa Panginoon. Para maniwala ka kapatid, basahin natin sa John 15. Itong scripture na ito sa John 15, favorite ko po ito. John 15, verse 4 to 7. Sabi niya, sa verse 4, manatili kayo sa akin at mananatili din ako sa inyo. So merong pinapagawa si Lord sa atin na manatili yung kaligtasan sa buhay natin. We abide in God, no? Kasi sabi niya sa verse 4, manatili kayo sa akin at mananatili din ako sa inyo. Hindi magbubunga ang sangang hindi nananatili sa puno. Sino ba yung puno? Si Lord yun. Tayo yung sanga. We are the branches. Amen po ba? So kung ilayo mo yung sarili mo sa Panginoon, anong mangyayari sa iyo? Walang kabuluhan yung kaligtasan mo, kapatid. Kaya nga sinasabihan tayo, abide in God. Manatili tayo sa Kanya at mananatili siya sa atin. At sabi niya sa 15, ako nga, ang puno ng ubas, ay sabi niya, hindi magbubunga ang sangang hindi mananatili sa puno. Gayon din naman, hindi kayo magbubunga kung hindi kayo mananatili sa akin. Walang bunga kung hindi tayo mananatili sa Panginoon. Di ba yung puno? Pag mabali yung sanga, anong mangyayari? Malaya siya at susunugin. Pero kung nakakonect yung sanga, magbubunga yan ng marami at magiging blessing. Amen po ba? So yung kaligtasan natin, kailangan mai-impart natin sa ibang mga tao. Kaya nga, para maging buhay lagi si Kristo sa buhay mo, we need to abide in Him. Manatili tayo sa Kanya at mananatili siya sa atin. So sabi niya sa 6, ang hindi nananatili sa akin ay matutuyo at itinatapon. So nakakatakot, no? Kung hindi ka manatili sa Diyos, anong mangyayari? Tatapon ka at susunugin. Gaya ng sanga, ang ganong mga sanga ay tinitipon, inihahagis sa apoy at sinusunog. Ganon din po yung buhay natin. Pag hindi tayo manatili kay Kristo, may tendency na ihahagis na lang tayo sa apoy at susunugin. Saan ba yung apoy na yun? Sa impyerno. Hell is real. Hindi ako matatakot magsabi sa inyo, hell is real. Kasi doon inilagay ni God si Satanas. Kasi si Satanas, ano siya gusto niyang labangan ng Diyos. No? Kinakalaban niya ang Diyos. Kaya hindi natanggap ni Lucifer ang forgiveness ni God. Pero tayo, kung tayo ay i-work out yung salvation natin, itrabaho natin yung salvation natin, hanggang ngayon, dito pa tayo sa lupa at pupunta tayo sa langit. We receive eternal life. Amen po ba? So, sa buhay po natin, kailangan natin i-apply ito sa buhay natin. Sa verse 7, I really love this verse. Kung nananatili kayo sa akin at nananatili sa inyo ang aking mga salita. See? So, kailangan if you abide in me, and my word is abide in you, sabi niya, yung blessing na sinabi ni Lord, ang anumang nais ninyo at ibibigay iyon sa inyo. So may pinapagawa si Lord sa atin. Abide in me and abide in my words. And all you ask in my name, my Father will give unto you. See? Yun yung susi Yung natin.
na manatili yung kaligtasan na natanggap natin kay Kristo. Kasi Kristo ang nabubuhay sa buhay natin. Christ is risen. Ayan po ba? Kaya nga, nagse-celebrate tayo ng Pasko, no? Advance Merry Christmas to all of us. Kaya nagse-celebrate ng Christmas, nagbibigayan ng regalo, aanuhan ng mga family-to-family reconciliation, nagpapatawaran. Di po ba? Kasi nare-remember natin yung love ng Ama sa atin through the life, through the that Christ is risen. Siya yung sinacrifice ng Ama para sa atin, para tayo ay mabuhay muli. Amen po ba? Not only giving gifts. Kasi yung gift, pag inano mo yun, masisira yun, wala na. Pero yung gift, eternal life na gift natin na natanggap kay Lord Jesus, mananatili yan hanggang sa kamatayan. Sa second death natin. Amen po ba? So, kailangan i-apply natin ito, abide in Him, na mananatili tayo sa Panginoon para mananatili siya sa atin. Mananatili tayo sa Kanya at mananatili yung salita niya sa puso natin at lahat ng hihingiin natin sa pangalan ni Kristo ay ibibigay ng Ama nating makapangyarihan. Amen po ba? Number 5, live in Him. So number 5, live in Him. Ano ba yung ibig sabihin ng live in Him? Mamuhay, laging kasama si Kristo. So wag mong i-abandon si Christ. Kundi mamuhay ka, nakasama mo lagi siya. Nandito lagi siya sa puso natin. Amen po ba? Amen po ba? So basahin po natin sa Philippians chapter 1 verse 21. Sa Filipos. Kaya sabi niya sa Philippians chapter 1 verse 21, for me to live is Christ and to die is gain. So sa buhay po natin, mas mabuting mamumuhay ka na kasama mo lagi si Kristo kaysa lumayo ka sa Kanya. Kasi sabi ni Apostle Paul sa Philippians chapter 1 verse 21, for me to live is Christ and to die is gain. So yung kamatayan mo na nasa kay Kristo ka, worth it yan. No? Worth it yan. Makakasama mo talaga ang Panginoon habang buhay. Amen po ba? So, let us focus on Christ. Ang buhay natin, i-focus natin lagi sa kay Panginoong Hesus Kristo. Huwag nating i-focus sa mga nangyayari sa palibot natin. Huwag nating i-focus yung sarili natin sa kayamanan natin. Huwag nating i-focus yung sarili natin sa maraming pera natin. Huwag nating i-focus yung sarili natin sa tayo yung magaling. Hindi. Kundi, let us focus on Christ alone. Kasi siya yung nabuhay, siya yung namatay, nabuhay muli para tayo ay magkaroon ng panibagong buhay. Amen po ba? Yung lumang buhay kasi namatay yun dahil sa kasalanan ni Adan at saka si Eva. Pero dahil sa pagmamahal ng Ama, pinadala yung bugtong niyang anak na si Kristo para magkaroon ng buhay. Ang sumampalataya na Kristo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Amen po ba? So ingatan natin. Lagi nating na buhay na si Kristo sa puso natin, sa buhay natin. So hindi na tayo mamuhay ng kasalanan. Kailangan holy. We are holy, no? Sabi niya sa Romans 12, 1 and 2. Sabi niya sa Romans 12, ialay natin ang ating katawan na malinis at banal sa ating Panginoon. Ito po yung true worship natin sa Diyos. Na ibig sabihin, iniingatan natin yung pagtubos ni Kristo sa buhay natin na gawin nating pilitin natin or i-work out natin na hindi na tayo babalik muli doon sa kasalanan na doon tayo mapapahamak muli. Kasi binuhay na tayo ni Kristo, tinubos na tayo at nagkaroon na tayo ng buhay na walang hanggan. So, sabi niya, i-work out natin yung kaligtasan natin na may panginginig at takot sa Panginoon at paggalang ng buong puso at pagmamahal sa Kanya. Amen po ba? So, let us focus on Christ alone. Huwag tayo mag-focus sa nangyayari sa mundo. Kasi kung mag-focus tayo sa nangyayari sa mundo, nalilas yung faith natin kay God. Kaya kailangan focus on Christ alone.
Amen po ba? So application sa Galatians 2:20, alam nyo na yan. Not I living in me, but Christ is living in us. Amen po ba? Hindi na tayo yung nabubuhay, kundi si Kristo na ang nabubuhay sa ating buhay. Amen po ba? So the believer's union with Christ. Kaya kailangan may union tayo sa ating Panginoong Hesukristo. Where Christ's life is expressed through the believer. Kailangan na yung union with God, may express yung buhay ni Kristo. Makikita yung Christ-like ni Kristo. Christ-likeness, no? Kailangan si Christ na yung nakikita sa buhay natin. Hindi na yung lumang pagkatao natin. Amen po ba? So, basahin natin sa Colossians. Natin, sa Colossians, chapter 3 and 4. So, chapter 3, 3 to 4. So, sabi niya dito sa chapter 3, sapagkat namatay na kayo at ang inyong, sorry po. Sabi niya sa verse 3, sapagkat namatay na kayo at ang inyong tunay na buhay ay natatago sa Diyos kasama ni Kristo. Si Kristo ang inyong buhay at kapag siya'y nahayag na, mahahayag din kayo kasama niya at makakahati sa kanyang karangalan. So, kung si Kristo binuhay, tayong nananampalataya sa kanya, mabubuhay. And we seated at the right hand of the Father. Uuupo din tayo doon sa kanang luklukan ng Ama na kasama si Kristo at the right hand of the Father. So, ganun. So, salamat sa Panginoon. No? So, believers, true identity. So, yung tayong nananampalataya kay God, tayong naniniwala kay God, tayong may takot at na may pakikinig kay God, tayong nananatili kay God, tayong mamumuhay na kasama si Kristo, ang natin dyan, true identity natin and life are now rooted. Kailangan rooted ka na, gamot ka na. Kasi kung rooted yan, alam mo yung puno, hindi mo alam kung ano yung saan na nakarating yung ugat eh. Ganon din tayo. Kailangan rooted in Christ tayo. Rooted in Christ. Amen po ba? Yun yung true identity natin. Rooted in Christ alone. Amen po ba? Rooted tayo sa spiritual connection with Christ. Kasi importante yung spiritual connection natin sa Mihina yung kanyang Mihina yung kanyang naka-offline siya eh. Yan nawala yung signal. Kasi kung connected yung spiritual life mo sa Panginoon with Christ, secure in God ka. Meron tayong seguridad. We have security in our lives. Secured na secured tayo pag rooted tayo sa spiritual connection natin kay Christ. Amen po ba? So, lagi natin tatandaan na yun yung true identity natin. Rooted in our spiritual life connection with Christ. And we are secure in God. Diba? Secure tayo pag rooted tayo ng spiritual connection with Christ. Amen po. So, yun po yung message ng Panginoon po sa atin ngayon. God bless us all. Shalom, and to God be all the glory. Amen. 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 Kinakailangan talagang malalim ang ugat. No? Mm-hmm. Yes po. Tapos, yung sabihin nun, yung relasyon natin sa Panginoon. Talagang, yes, relationship. Bukod sa malalim, ano bang term doon? Talagang close na close ka sa Panginoon. Ano? Nabanggit mo yung kanina na fear and trembling. Yan eh, laging sinishare ng cross-culture yan, ni Pastor Toots and Sister Oy. Yung relasyon natin sa Panginoon, dapat hindi lang relasyon. Kundi may takot. Yung, para bang, yung, di ba sa opisina, meron tayong mga amo o mga boss na, o supervisor na masusungit, terorista. O kaya sa school, meron tayong mga teacher na, masusungit, ganyan. Kailangan pag nakikita mo, di ba, para bang natatakot ka. Ganon. Ikot ka. Ganon din sa Panginoon. Kinakailangan pag
naisip mo Panginoon, natatakot tayo in a sense na gumawa ng kasalanan. Hindi yung natatakot tayo sa kanya parang multo. Hindi ganoon. Kinakailangan matakot tayo na ay nako, hindi pwedeng ganito, magagalit si Lord. Ganon. Yung bang ganon ang isip natin na mindset natin na ayaw natin magkasala. You know? Although dito kasi, Papsi, bakit sinabihan tayo ni Lord na fear in Him with trembling? Kasi walang maitatago sa Diyos. Amen. Sa tao makapagtago ka. 'Di ba si Adan at saka si Eva nagtago sila, pero alam ni Lord kung anong ginawa nila. Yan, talagang kinakailangan lagi tayong handa sa pagdating ng Panginoon, So anytime din natin alam ang buhay kasi natin eh. So yes po. Might as well pagka nakakasala tayo, iagad tayo ng patawad at pilitin na wag na muling gagawin muli o ulitin uli yung mga kasalanan natin. Pero, yes po. Napakahirap talaga na maging blameless, no? Na kagabi yan ang discussion natin with Pastor Toots sa cross culture. Mahirap ang maging blameless. Pero let's keep on try na confession and repentance sa tuwing magkakamali tayo. Huwag nating hayaan yung kasalanan na nandiyan pa rin na kasi pag dumating ang Panginoon at nandiyan yung kasalanan natin, nako, patay tayo diyan, no? Yung yes po. Hindi natin pwedeng gawing biro yung yung araw na nangyayari sa buhay natin. Na ngayon malakas tayo, mamaya-maya hindi mo na alam kung ano mangyayari sa buhay natin. So we have to be ready anytime. Bawat isa sa atin, hindi natin alam ang mangyayari. Yes po. Okay. Wala namang question. May question po ba, Papsi, Mamsi? Wala po. Maaring wow, so ibig sabihin naiintindihan talaga. Yan. Malinaw siguro. Yung lalo na yung ilang views ba tayo ngayon? Baka kumonte. May mga lakad po. May lakad yung iba. Yes, pagpapalain po yung mga may lakad, pagpapalain sila. And I pray na pagbabalik sila sa mga bahay nila, nila ulit. Mapapanood nila ulit ito sa YouTube. O kaya sa Facebook. Pwede rin sa Facebook. Ayan. Nandyan lang naman yung mga yan. Okay po. So walang question si attorney? Wala si attorney kasi meron siyang parang prayer meeting na inatinan. Yun. Alam siya. Busy ang mga anak ng Panginoon, no? Amen. Kasi malapit na Pasko, alam mo yun naman. Yung kailangan gawin, Papsi, Mamsi, no? Kailangan mag-overtime na tayo sa gawain ng Panginoon. Para kung babalik na siya, padadatnan tayong ginagawa natin yung kalooban niya. Amen. Ganon talaga dapat. Na maabutan niya tayong may gumagawa ito ng kabutihan or ng yes po. Pinapagawa sa atin ng Panginoon. Yes po. Okay. So, wala tayong question. So, wala naman. May prayer request tayo rito. Yung pamangkin ni Pastor Kiko. Ano ba pangalan? Anong pangalan po, Papsi? Binanggit nagkaroon daw ng dengue. Dengue. Oo. Bakit may dengue? Oo, dami kasing lamok ngayon. Bakit tag-ulan ba uli? Opo, Papsi, kasi laging umuulan, tapos maaraw, kaya nagkakasakit minsan tayo dito sa Pilipinas kasi yung weather. Nako, tatakot ako dyan sa dengue. Ang daming lamok, paggabi nga. Kahit ayaw ko yung amoy ng katul, nagkakatul talaga ako. Ay, masama po yun sa pang-amoy. Yung katul. Kaya nga, Mamsi. Oo. Kaya inilalayo ko lang naman po. Pero magkulambo na lang kayo. May kulambo pa ba? Mainit naman ang kulambo. Hindi, butas-butas naman yun, di ba? Mainit yun. Wala ako kulambo Yung mga nauso nung araw, pag nakakulambo ka, parang anong-ano ka yung malayong-malayo ka sa mga lamok. Opo. Maririnig mo, nakikita mo, gumagana yung mga lamok. Hindi makapasok. Kamilipat sila sa labas. Okay, nakalimutan ko yung basta pamangkin ni pamangkin ni Pastor Kiko. Sige po, pag-pray na lang natin. Yung si Elena rin,
mabigyan siya ng kalakasan dahil siya ang nagbantay yata. Magdamag, wala siyang tulog. So, Nako. nasa bahay siya ngayon, baka nagpapahinga. Oo. Ayun. Opo. At syempre Si Sis Elaine po. Ah. Sis Elaine Gonzales. Pamangkin niya yan. Pamangkin na rin niya yun, ni Pastor Kiko. Oo. Yung may sakit, yung pamangkin ni Pastor Kiko. Hindi ko po alam ang pangalan eh. Walang binanggit na pangalan. Nasa ano yun? Dengue, no? Dengue. Oo. At saka si Mami... Eliza daw. Eliza ang pangalan Eliza. niya. Si Eliza. Eliza, yung pamangkin po. Eliza. Si Sis Elaine, ano ni Sis Elaine, prayer request? Pagod. Siya yung Para nagbabantay. magkaroon ng kalakasan. Strength. Yes. Opo. At syempre si Strength at Mami healing din sa binabantayan niya. Tsaka si Mami Irene. Syempre Manalo. continuous natin. Mami Irene, yes po. Okay. Parang si Coco magaling na, no? Hindi na naiaano sa prayer request si Coco. Sinong Coco? Praise God. Si anak Yung niya. baby Coco. Oo. Binata na. Hindi kasi Binata na si baby Coco. Hindi na siya baby ngayon. Joyce Mendoza is panggabi ang trabaho. So pag gantong oras tulog siya. Yun. Kaya pero mukhang okay na rin siguro. Oo. Amen. Yay. Nag-birthday yata yun lately eh. Oo. Okay. Yeah, may trabaho na kasi si Joyce. Nangungulit yung cat ko. Nandito Ang siya. cute. Kuting. Say hello, baby. Hello. My name is Meow. Mimi. Ang cute. Sige po. Uy, hindi yun. Pusa. Parang si Congressman Kiko Barsaga. Yun ba yun? Meow, meow, meow. Yun ba yun? Siya yun. Meow, meow, meow. Grabe ang Pilipinas ngayon. Pag-pray na rin natin. Sama na rin natin ang Pilipinas. Sana may makulong na. Basta magkaroon ng kapayapaan. Yun lang naman ang kailangan ng Pilipinas. At pagmamahalan. Sino bang pangalan nun? Amen. Yung Reyna daw, Queen of Flood Control. Kailangan talaga. Si Pagmamahalan. si Diskaya. Sino ba yun? Diskaya. Nakalimutan ko. Sumuko na raw eh. Sa NBI. Para di na siya hahanapin. Opo, i-pray natin na yung conviction of the Holy Spirit ang makiusap sa kanila para aminin nila, humingi sila ng patawad sa Panginoon, patawad sa taong bayan. Yun. Tama yun. Magkakaroon ng kapayapaan, walang away-away. Yun lang po yung natin. Yes. Yung impeachment, yung pababain mo yung leader, it's not that the solution. Yes. Let's pray for them. Pray for everything po. Sino ipapalit nila? Sila. Kaya nga po, Yung tao. kasi di ba sabi ng Bible, kailangan tayo sa authority ng Submit sa Panginoon, authority. submit to the authority, to the government, di po ba? So ang gawin natin, hindi po tayo kailangan lumaban sa kanila, kundi ipanalangin natin. Amen. Okay. Oo, kasi close pa kasi yung puso nila sa katotohanan eh. Kaya wala silang takot. Wala silang conviction of the Holy Spirit. Yes, they have God, pero hindi naman totoo na may God sila kasi wala pa si Jesus sa puso nila. Totoo. Ayan. Kaya kailangan talaga ng mundo si Kristo matanggap at isa pamuhay sa buhay natin. Amen. Amen po? Opo. Sige, manalangin na po tayo. Ama namin na makapangyarihan sa lahat, salamat Panginoon na sinamahan mo kami hanggang umpisa, hanggang ngayon Panginoon na nasa prayer na po kami Panginoon. Salamat Lord sa mga salita mo na napakinggan na namin sa umagang ito. Dalangin ko Lord na maitanim sa puso namin at isipan namin ang lahat ng mga salita mo na napapakinggan namin dito sa programa ng iRadio, Lord, sa bawat mga ngaral na pinili mo at tinawag mo, Panginoon, na magpahayag ng iyong banal na salita dito sa iRadio, Lord God. Dalangin ko, Lord, pagpalain mo ang programang ito. Marami pa, Panginoon, ang mga tao, Panginoon, na mai-invite, O Lord God, makikinig, Panginoon, para maipalaganap
ng todo-todo yung kung sino ka, Panginoong Hesukristo, sa buong mundo. At nananalangin ako, Panginoon, sa iRadio host, si Papsi at Mamsi. Dalangin ko, Lord, na bigyan mo po sila lagi, Panginoon, ng long life, good health, supernatural strength, wisdom, knowledge and understanding sa lahat ng kanilang mga ginagawa sa kanilang buhay, Panginoon. You must increase in their lives and they must increase, O Lord God, lalo pa rin silang magpapakumbaba ng buong puso sa iyo, Panginoon. Lord, dalangin ko ang buong pamilya nila. Lord, I declare healing to their whole family, lalo na sa buhay ni Mamsi at Papsi. Your divine healing will flow in their lives, O Lord God. And even, Panginoon, itinataas namin, Panginoon, yung mga kapatid namin ngayon, ang pamangkin ni Pastor Kiko, si Elisha na nagkaroon ng dengue, Lord God. Dalangin ko, Panginoon, ang dengue na yan, mahugasan sa iyong banal na dugo, Panginoon, cleanse and wash, O Lord God, by your precious blood. Bigyan mo ng kalakasan yung bata, Panginoon, na nanggagaling sa iyo, Panginoon. And ang mga magulang ng batang ito, Panginoon, ay maging matatag ang pananampalataya nila sa iyo, Panginoong Hesukristo, na ikaw yung manggagamot ng kanilang anak na si Elisha, O Lord God. And Lord, dalangin ko, Panginoon, sa buhay ni Sis Elaine Gonzalez, na bigyan mo siya ng strength, Lord God, sa kanyang pagbabantay, O Lord God, sa kanyang binabantayan, O Lord God. At dalangin ko, Lord, na bigyan mo rin siya ng wisdom, boldness, and courage kung saan man siya nagbabantay, na ihayag niya din yung salita mo sa mga kasama niya na nagbabantay, Panginoon. At bigyan mo din ng healing, O Lord God, divine healing, yung binabantayan niya, Panginoon, ay ma-receive niya ang kagalingan. At kalakasan ni Sis Elaine, Lord God, ay natanggap na nila ngayon, Panginoon. And lalo na si Mami Irene, Lord, na meron ng praise report, O Lord God, na si Mami Irene ay gumagaling na. At hinihiling na lang namin, Panginoon, yung total healing sa karamdaman at i-restore mo. I-restore mo, we speak life, Lord God, sa lahat ng mga organs, immune systems, veins, nerves, O Lord God, senses ng katawan ni Mami Irene, O Lord God. At lahat, Panginoon, ng members ng aming family, O Lord God, I speak healing right now in our lives, O Lord God, in the name of our Lord Jesus Christ. And I pray sa aming bansang Pilipinas, O Lord, it's not the war ang solusyon ng lahat, hindi away, hindi sisihan ang solusyon na masolusyonan ang problema. Only you, our Lord Jesus Christ, is the solution for everything. Touch the hearts and minds of all the leaders, Lord God, na pinaupo mo na magiging leaders ng bansang Pilipinas, Lord, na magkaroon sila ng takot na may panginginig sa iyo, Panginoon, para, Lord, the conviction of the Holy Spirit must live in their lives, O Lord God, para magsisi sila, magrepent sila, Panginoon, sa iyo, and you will heal our land, O Lord God. At lahat ng mga nations, I pray, Lord God, na ang peace mo, Panginoong Hesukristo, ang maghari sa buong mundo, even in our lives, in our families, in our church, O Lord God, at yung mga kapatiran namin sa mga churches, Lord God. Unity, peace, joy, O God, yung fruit of the Holy Spirit mo, O Lord, ang maghari lagi sa buhay namin, Panginoon. And pray, Lord, sa pag-celebrate namin ng Christmas, Lord God, not only for the blessings na ma-receive namin, Lord, kundi pasalamatan namin, Panginoon, na namatay ka, nabuhay ka, para sa aming kaligtasan, Panginoon. So, Lord, thank you. Pinakinggan mo na lahat ang aming panalangin. Kung meron pa kami hindi nasabi sa iyo, Panginoon, ikaw na ang magpupuno sa lahat. Salamat, Lord. Amen. Yan. Amen. Yan. Okay, thank you. Thank you po, Pastora. Thank you po. Ayan. Bye-bye. Merry Christmas sa inyo. Merry Christmas. Kita-kita tayo Merry sa... Christmas po, Papsi, Mamsi. Merry Christmas, iRadio family. God bless. God bless you Bye-bye. Mama, Okay po. Jesus loves us all. Amen. Bye po. Thank you. Thank you din po. Bye-bye. Fear and trembling. May takot talaga tayo.
Kasi pag walang takot, daling gumawa ng kasalanan eh. No? Siyempre. Yung para bang walang nakatingin, 'di ba? Pero pag may nakatingin, parang yun, takot ka at saka nag-aalangan ka. So mas mainam talaga yung kay meron nakatingin si Lord parati. 24/7 niya. Walang putol. Iniisip mo pa lang, alam na niya. Natin pala. Iniisip pa lang natin, alam na niya na, oy, mali yan. Dapat may conviction kagad yung, kaya nga, yan ang matetest natin sa sarili natin. Pag walang conviction o yung walang bumubulong sa'yo, oy, mali ang ginagawa mo. Ayan. Ibig sabihin niya, pinabayaan ka na. Pero kapag meron pang sa'yo, nagko-convict, nako, yan, maganda yan. Ibig sabihin, yung pagka oy, mali ang ginagawa mo. Diba? Ibig sabihin yan. Yung small voice, yung nakakarinig na rin ako yung mga dati. Holy Spirit nandiyan dyan. Pero pag wala bumubulong, no, doon ka matakot. Yan, siguradong, bakit kaya ganon? Ibig sabihin, confirm ka na. Confirm na kung saan ka mapupunta, di ba? Yan natin, wag nating hintayin na mangyari. Kaya as much as possible, habang tayo meron pang conviction na nararamdaman, naririnig natin sa ating bumubulong sa tenga natin, mali yung ginagawa natin, ay may panahon pa, ibig sabihin may chance pa tayo. Pero pag wala na, ayun. Kaya fear with trembling. Matakot tayo, nanginginig na huwag tayong gagawa ng kamalian. Okay. Hello kay Glenda, Negra Pepita, Rosie Culibao, Bing Pascua, at Nathan Angelo Hello, Gonzalez. sis. Merry Christmas. Ayan. Thank you so much for staying with Malungkot us. daw ang Basko sa Dubai. Totoo ba yun? Sabi niya. Lalaki ng mga Christmas tree nila dun. Kasi siyempre masaya kung kumpleto. Tsaka malamig. Yung nga lang siyempre. Parang dito sa US. Ganun. Sumasaya. Para-paraan na lang. Mga Pinoy kasi. Para-paraan tayo na. Magagawa nating masaya yan. Magsingalong na lang tayo. Iba kasi tinutulog na lang. Dito naman kasi ang Pasko is sineselebrate na lang nila yung araw mismo ng Pasko, 25. Doon sila nagpo-party, nag-open sila ng mga gifts, nag-exchange gifts sila. Pero sa atin, marami pa rin ditong may kaugaliang nagno-Noche Buena. Yeah. Yan, mga Pinoy lang gumagawa. Pinoy lang gumagawa niya. Oo. Kaya, mga Pinoy, batang tignan eh. Kasi, panay party. Party pa more. Hindi katulad ng mga teputs, mga puti, ibang lahi. Ay, nako. May trabaho daw doon sa Dubai kahit Pasko. Ayan ha? Dito, walang work talaga pag 25. Pero bukas ang mga din. Bukas pa rin. Sarado yata ang mga department store. Hindi, yung iba bukas. Depende sa may-ari. Di bale. Yeah. Malapit ka na makarating ng Tapos pagdating ng US. Ng 27, balikan na ng mga regalo. Yung mga niregaluhan na hindi nila nagustuhan, isasaolin nila. Ganon. Galing. Ayaw nila. Number 1 dyan, mga Pinoy. Matapos gamitin, sasauli. Hindi lang naman Pinoy yan. Masyado mo namang dinadaw ng mga Pilipino. Dami mo. Hindi lahat. Ikaw naman. Okay, magpaalam na ta. Thank you guys. Ayan. Sana na-bless tayo may natutunan tayo sa na-share ngayong gabi ni Pastora Mary Jane. Yes. Napakaganda ng kanyang Yeah. And then tomorrow, si Kaambo. Yan. Kasi Kaambo na. Tapos sa Saturday po dyan, which is Friday dito, ililibing kasi yung kapatid ko at saka yung asawa niya, yung bayaw ko. Sabay sila. So, wala muna tayong magkasabay silang halos nauna yung bayaw ko, then after a week, yung kapatid ko naman. Off the air tayo nung araw na yun kasi syempre, tayo? May viewing. May funeral service. Viewing, tapos the following day, Saturday, ay ililibing naman. Imagine mo, magkasunod, ano? Talagang life is short. Oo. Yan pero natin. sabi nga, nung gabi, nung before na mawala, yung ate ko,
Hindi na yun nagsasalita, pero naging talkative daw siya. Sabi niya dun sa pamangkin ko, uwi mo na ako, ayaw ko na dito. Sa bahay, nalulutuan kita ng pagkain. And then the following day, hindi na siya responsive. So, God really made a way na magkasama na sila. Kasi hindi pwedeng ganun, na magkahiwalay na sila. Okay po. Thank you so much. Time to go. Maraming salamat sa inyo. We'll see you again tomorrow. Please click like and subscribe po ang iRadio sa YouTube channel at ganun din po sa Facebook natin dito. Paki-follow po natin. Thank you for staying with us. Yeah. Until tomorrow, ako po si Ramon Pascua. Karim Pascua. Good night and God bless po sa inyong lahat. Good night. Enjoy your lunch. Bye. Sinta ang sinumpaan at pagtitingin na tunay. Nais mo bang kalimutan ka na ang ating suyuhan na galaw? Sayang sinta ang sinumpaan at pagtitingin na tunay. Nais mo bang kalimutan ka na ang ating suyuhan at galaw? Kung mawawala ka sa piling ko, sinta, paano ang Pasko? Alay ko sa'yo. Paano ang Pasko? Alay ko sa'yo. Radio, naglilingkod para sa sambayan ng Pilipino. Ito po ang iRadio. Naglilingkod para sa sambayanang Pilipino.